Nagkaroon ng trauma yan sa loob ng clinic kasi iyak siya ng iyak bago siya pumunta eh. The moment na sinabi niyo ho sa akin na, teacher, kasi mas malala siya pag nasa labas. Ang tanong, bakit hindi niyo magawa yung ginagawa niyo sa bahay sa labas? Ano sagot doon? Ibig sabihin, sumusunod ba siya sa bahay? Yes po. Okay. Bakit hindi siya sumusunod sa labas? Unang-una, hindi niyo siya ma-address sa labas kasi una, nakakahiya eh. Pag nagwala yan, sumigaw. Mommy! No. Di ba? Ano gagawin niyo? Siyempre, sige na nga, tara na, bubuhatin ka na. Bubuhatin mo na lang. Or worse, hindi na kayo pupunta ng mall. Kasi nga, i-expect nyo na gano'n. Kailangan yung lampasan yung potential na sasabihin ng ibang tao. Pwede mong gawin, ipapractice mo muna. Pagka kunwari, narinig mo siyang sumigaw, balik kayo sa bahay. Or balik kayo sa sasakyan. Or balik kayo sa tricycle. You shout, we're gonna go back. Ayun. Kumbaga, ang purpose ng pagbumol nyo para ma-address yung issue niya sa pagbumol. Ayun, pwede ho yun. Pwede naman sa susunod. Bakit ba siya sumisigaw? Baka mamaya, kasi ang issue niya is every time na may bagay na gusto siya, nagwawala siya. Katulad kanina, gusto niya yung egg, pero actually ginawa niya lang reason yung egg para makaget away siya. So, baka mamaya ang issue is hindi natin napapractice yung waiting time niya sa bahay. Yun nga lang, sa bahay kasi, kahit naman ano kunin niya dyan, okay lang eh. Kaso sa mall kasi, hindi po pwede. Kasi sumisigaw siya. Pag sumigaw siya sa atin, okay lang eh. 'Di ba? Pag sa mall kasi siya sumigaw or saka tumakbo, nakakatakot, baka mawala or hindi mo alam anong gagawin mo eh, 'di ba? So, yun po yung mga concerns. Though, hindi po kasi tayo makakapagbigay ng one size fits all na sagot kasi depende sa situation. Baka mamaya ang dilemma is because masyado ka nakafocus sa kanya. Hindi ka pa nakafocus sa kanya. Pwede yun. Baka mamaya, kaya rin siya namimilit na nakuhanin yung mga bagay na gusto niya doon. Kasi, totoo naman, minsan lang naman siya lumabas. Syempre, yung mga bagay na gusto niya, kailangan makuha niya. Maganda potential niya. Maganda yung capacity niya. Ang dami niya language skills. Kasama dyan yung sensory issue, ha? Kasi may sensory issues tayong tinatawag. Anong ibig sabihin nun? May mga pagkakataon kasi na hindi na talaga nila kaya mapigilan sarili nila. Parang ganito. Tigilan kitang umihi, daddy. Matutuwa ka ba? Di ba? Bakit? Physiologic needs yun eh. Same goes sa kanila. Physiologic need ang pag-ikot, pag-akyat, paghanap. Iba-iba ho yung problem. May behavioral issue, may sensory issue, ngayon, ito, merong social issue, merong family dynamics. Long story short, marami ho tayong mga kailangang ma-address. Pero before anything else, kailangan ho natin maintindihan kung paano siya susolusyonan. So, yun, usually ganun ho ginagawa kasi natin sa therapy. Usually, binabato natin yung therapy, pinapagawa natin yung mga activities, hindi lang ho yun. Kailangan maintindihan nyo rin kung paano siya gagawin sa bahay. Kasi kung hindi natin siya ma-address or magagawa ng paraan sa bahay, ang tendency is that dito lang siya susunod. Ang problema, pagka tumakbo yun na gano'n, hindi na masaya sa kanya pumunta dito kasi dito lang siya pinapasunod eh. Usually, yun na yung ina-assume ng mga magulang na siguro nagkaroon ng trauma yan sa loob ng clinic kasi iyak siya ng iyak bago siya pumunta eh. Hindi ho. It's just that dito kasi pinapasunod siya. Sa bahay kasi okay lang kahit kung ano gawin niya. Magkaiba, hindi magkapareha. Kahit ako naman, mas pipiliin ko yung tita ko na nagbibigay sa akin ng bagay na gusto ko kumpara sa pinapagalitan ako palagi, di ba? Ganun ho yung nagiging layout. Kaya, the goal is, magpapang-abot ho yun. Kaya po tinutukoy natin, kailangan maintindihan nyo kung bakit natin pinapagawa to. Hindi lang dahil gusto natin magpagalit, hindi lang dahil gusto natin, but because at the end of the day, sa benefit niya ho yun.